Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, Galogs! Hindi kayo mamemeno sa mga storya dito dahil lahat planado, planchado at sigurado. Ako ang iyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Kung ang mga karakter at disenyo, sariling isip ang punot dulo. Pero kung ang mga malikhain nagsama-sama sa isang gathering, aba, samahan ito ng mga OA. Original artist ang bida today. Sineselebrate namin yung original arts na gawa ng mga ating magagaling na artists. Pansin namin na yung mga artists, meron lang silang small space. Tapos, naisip namin, bakit hindi natin sila bigyan ng mas magandang space? Bakit hindi natin sila i-highlight? Mga karakter na hindi man kilala, tila mga kaibigan mula sa pagkabata. Isip ay sadyang makati, hindi lang sa papel, ang creativity. Mula sa mga cards na may disenyo, sa keyboard ng laptop mo, sa mga figurine at pati sa dice, talagang elegante at nice. At sa mga gustong magsanay, meron pa mga instant karamay para sa bintana at pinto ng bahay, mga wind chime na makulay. Kung namimiss mo naman nung high school, journaling is still cool. Pwede namang pagkakitaan o kung gustong magmaganda lang, nail art ang pwedeng pag-aralan. Pati yung mga backpack, sling bag at belt bag, may mga pixelated na pailaw, classic style na gumagalaw. This is the cyber bag. So itong backpack namin is inspired by cyberpunk. Ang mga retro animation mula rin sa artist's imagination. Also customizable. So whatever it is that you feel like on that day, you can change it, you can customize, you can even create yung sarili mong art. Simula last year, nag-start kami na magpunta sa iba-ibang lugar. Nag-start kami actually sa Cebu. Hopefully, we build on it na mapunta yung culture, yung arts from the regions, papunta naman sa Manila. Pari na po kayo! Original art dapat ang yay! I-promote ang gawang OA! Sa AI art, tayo ay nay! Gusto lang naman kasi nila na ma-express, mapakita sa kanila, mapakita yung artistry nila, 'di ba? Pero si AI kinukuha ito, ninanakaw niya yung gawa nila. Tapos ginagawa, pero hindi naman talaga sila yung gumawa. Sa aming mga artist, hi, mahal na mahal namin kayo at gusto namin kayo suportahan at bigyan kayo ng space and pumunta kayo sa mga patrons of the arts events as an artist or as an attendee. Both aalagaan namin kayo. Mga Pinoy ay sadyang mahusay kahit anong klaseng art ay may buhay. Hindi matatapatan ang gawang AI kapag may kasamang puso na tunay. Amoy pa lang, gising na ang kaluluwa. Tamang higop lang mga herb. Dapat sakto ang timpla. Walang sobra-sobra. Dahil dito, cafe is life mga pards. And miss, isang tagay pa nga. One more coffee please. Welcome Logalog sa kauna-unahang Coffee Please event sa San Juan, Manila. We're having Coffee Please. It's a coffee festival of sorts where we have local coffee roasters, also roasters from Japan and Korea in town, bakeries, matcha brewers, and also like a homebrew equipment here at the Corner House in San Juan. May patiently waiting para tumikim ng kape. Meron namang parang medyo nasobrahan na ang tagay mga te. Meron din mga utaw na ginawang kwintas na ang tasa. At mga kape experts na paligsahan sa pagtitimpla. During COVID, people were stuck at home, and then the interest in making coffee at home jumped. Diba kasi we're all stuck at home. Now we can go out. So people started to hang out in cafes. So it's like A plus B is equal to
I think so. Parang more people making better coffee at home. We realize that, hey, I don't go clubbing anymore. I don't go partying anymore. People are now going to cafes to do some work, hang out with friends, and spend time with family. It's really fun to see other brewers who are here, no? And we try their coffee as well. Medyo jittery na nga ako kasi ang dami ko natataste na coffee and overcaffeinated na ako. And thank you for that. Back-to-back ang kapehan dahil dito rin ginanap ang Philippine AeroPress Championship o PHAC. Ang paligsahan ng higit 120 Noipi baristas sa yearly Patimpalak. The AeroPress Championships actually started in Norway. And around like 2013, Yardstick started. And around 2014, we were like, we want to join in. And I guess it's just a way for Yardstick to integrate ourselves into the community, like worldwide even. Isang coffee beans na kailangang gamitin at isang proseso ng paggawa ng kape na AeroPress kung tawagin. The difference between other brewing equipment is meron siyang immersion kasi. So sa immersion, you can extract the pleasant flavor of the coffees, but also you can extract the unpleasant pag may mali doon sa brewing mo. Mangantabay sa timer at temperatura ng water. Ang pagdurog ng beans ay mano-mano, di instant dahil 5 minuto ang proseso ng kapeng ang puhunan puso't braso. Ilang rounds ang dumaan, ilang aspirants nang natanggal. Pero sa huli, ang inantabayanan ay ang last round, kape puksaan. At ang winner for this year's edition, walang iba kundi si Kyle Hovelianos na isang home barista ang re-representa sa Pinas at lilipad pa South Korea. I only prepared like 2 weeks ago. Tried to use my usual recipe, and it's a huge responsibility, but I'm proud to represent the Philippines to the world stage. Ikaw, Logalogs, ano ba ang kape sa'yo? Well, sa kape man o sa buhay, wag lang instant. Dapat may puso sa bawat tagay. Sa mundo ng laruan, tsak meron kang kinalolokohan. Sino mag-akala itong mini kutsi-kutsihan? Hatid ay malaking kaligayahan. Hep, hep, hep! Tamiya lang naman itong pinagkakaguluhan. Mapamatanda, bata o babae, abay, laban na laban. Actually, nag-start ako nung 90s pa. Kasama ko yung brother ko, yung kuya ko. Masaya siya and challenging. Ayan, kaya sana lahat yung mga girls pwede din sa inyo. May mga categories din na mas madali na pwede din sa inyo. Di lang ito basta paligsahan. Nagmistula itong talyer lang naman. Marami ritong mekaniko kung saan nag-assemble sila ng iba-ibang modelo. Heto nga ang inyong si Kaka. Nag-mini stopover bigla. Nakilala ko rito si Mr. Ferdy Can. Hindi lang basta kolektor ng kotse. Dahil bago pa raw siya mag-ahit ng bigote. Sa edad na 8, kumakarera na siya dito. Ilang taon ka, sir, nung nahilig ka sa Tamiya in particular? Ay, matagal na. Siguro when I was a kid pa, mga 6-7 years old, I started. My dad, siyang mahilig. Tapos ako nakikisama. And ever since then naman, I started getting the hobby as well. Tapos I used to collect also and I used to race. Sir, yung Tamiya kasi, nagiging trend, maya-maya nawawala, and then trend again. At panahon pa pala ng dad nyo, yung ano? Well, madami. Actually, itong mini 4-wheel drive, I think the first time it boomed was early 1990. No? Tapos, it's always naman there, pero it kind of dies down a little, settles down, tapos comes back up again. Right. And then in the 2000s, and then recently, continues naman. Sa collection mo, meron ka bang itinatangi lang na yung pahiram kahit sa kapatid mo? Yes, there's one. Actually, it's actually in the store.
it's displayed in the store. But it's a remote control car. It's an RC car. Pero yung bigay sa'yo, sir, ano yung pinaka-cherries mo? The one that my dad gave me, the very first RC, he gave me down. Okay. Was a Cheetah, a Lamborghini Cheetah. It's off-road also. Hanggang ngayon, sir, nasa iyo ba? Yes, I still have it. Paano po yung naging influence ng pagkukolekt ng Tamiya since you were, 8 years old sa buhay mo? I think it's my dad niya. Right? My dad, he was very, I would watch him working on it and I kind of enjoyed. And then little by little, ako naman, right? So it was really an influence from my father. Sinakay kami ni Mr. Khan sa kanyang store ng Tamiya at dito'y lumabas ang iba't ibang paandar. Di lang basta bilihan, pwede ka rin gumawa at makipag-karerahan. Iba talaga ang hatak ng laruan. Walang sinasagasa ang edad yan. Talagang mapapapick up ka ng kit at mapapasabay sa exciting na trip. Sa panahong bet ng pahinga, iba ang naging trip ni Kuya. Hindi alak, masamang balak, o mag-swim-swim sa dagat. Abay ginamit ang 10 daliri para mapasaya ang sarili. Kilalanin si Sarjit mula sa Pasay, pati ang kanyang husay. Aeronautics ang kurso, IT ang trabaho, at paggawa ng origami ang nais ng puso. 2013 nagsimula. Di pa nga seryoso. Habi-habi lang para di mainip sa kwarto. Nagsimula ako sa paggawa ng origami noong taong 2013. So, naghanap talaga ako ng hobby na pagkakaabalahan, which is malalabas ko yung pagiging creative ko. Nahilig ako sa paggawa ng origami kasi na-amaze ako dun sa nakita ko na single sheet of paper, you can turn it into something extraordinary. And for me, that's amazing. Nakaka-excite siyang gawin at nakaka-challenge din. Heto ang hobby na less gastos. Simpleng papel abay pwede na maging favorite mong cartoons. Heaven sa pakiramdam, ika niya. Tuwing simpleng papel, nagiging obra na. Kayo ba naman ang makabuo ng robot, hayop at dragon? Abay, baka ikaw rin ay mapatalon. Alam mo yung excited ka at the same time, yung satisfaction ba nandun eh? And may proud ka sa sarili mo. And nararamdaman ko na yung pinaghirapan mo is worth it. Ngayon, di na lamang ito basta passion. Pati wallet niya nasa good condition. Dahil sa pagsabak niya sa content creation. Paalog naman dyan, Lods! Yung paggawa kasi ng origami sa akin is before passion lang talaga, hobby. Pero after so many years, naging profit na rin siya. Katulad ngayon, na-share ko siya sa social media and right now, monetize na rin ako sa YouTube. So, yun yung pinagkakitain ko ngayon. Hinamon namin si Kuya Sarjit dito. Eto nga't binigyan namin siya ng 10 minuto. Ilan kaya ang magagawa? Patingin nga. Kaka, di ko urungan aman mo. Let's go! Nakatulong ito para mailabas ko pa yung pagiging creative ko. Nakatulong din ito para mas humaba pa yung pasensya ko at mailabas ko pa yung pagiging creative ko. And nowadays, nakakatuwa kasi na-share ko na siya sa buong mundo eh. Marami ng tao and people all over the world are following my work. And sinishare din nila sa akin sa social media, Facebook, Instagram. So nakakatuwa talaga na na-share ko na siya throughout the world. Isa kang lodi, Kuya Sarjit. Ituloy mo lang ang maangas mong trip. Pagtutupi man ang iyong talento, pero hindi ka tiklop kahit kanino. Di na nakapagtataka kung papel mo sa buhay ay planchado. Ang biyaya sa'yo'y diri-diretso. Kung
Nakatira ka rito araw-araw, sa pagising mo'y mabubulahaw. Ang daming nagmimiyaw, puro din aw-aw-aw. Sa gilid ay may baboy at kalabaw, ika'y mapapa get aw. Laban-laban, oh bawi-bawi. Kaya laging sex bomb ka dapat. Laban-laban sa kalmot at kagat. Walang bawi-bawi sa responsibilidad. Hello, Galogs! Ayan, magandang araw. Ako po si Arisa of the Cat House. Nandito kayo ngayon sa bahay namin. Actually, bahay nila kasi mas marami dito yung hayop. Nakikitira lang kami. So, lahat po yan sila ay rescued. Pero wag kang mag-worry dahil bakunado mga baby. Currently po, meron kaming 224 cats and 32 dogs. So, iba pa po yung bilang ng mga farm animals. So, lahat po dito sila ay may pangalan, may nickname. At lahat po sila may medical record. Mahalaga po kasi nakapon at bakunado. Lahat sila may pangalan. So, kalimitan po derived sa location kung saan sila na-rescue yung pangalan nila. So, halimbawa po si PB, Padre Burgos Avenue kasi kung yung location kung saan siya na-rescue. Halimbawa po si Kali, Kalumpang kasi yung dagat kung saan siya natagpuan noon. The Cat House man ang pangalan, pero sari-sari ang inaalagaan. May nag-report po sa amin kay Crisostomo na natagpuan siya sa kanal or kalye. Crisostomo yung pangalan ni Chris. Kasi po Ibarra yung apelido nung batang nakatagpo sa kanya. 2 nights po akong nagbasa habang break time no sa trabaho. Para lang po may kaalaman ako yung paano siya aalagaan. Hindi pa natapos sa reptile at mabalbon, pati mga baboy ay inampon. Kahit walang kasiguruhan po na may tutulong kasi kalimitan po sila considered as livestock ng mga tao. Hindi mo naman mapipilit yung ibang tao na mahalin din yung ibang hayop katulad namin. Kaya nagbakasakali po kami na makalikom ng halaga para mabili sila. And fortunately naman po may mga tumulong para ma-raise po yung funds para mabayaran yung amount na kailangan. Kaya po na-save sila. Si Lola Batik po 30 plus years na. Tapos ibibenta kasi siya sa paggawaan po ng corned beef. Ayun po, nag-raise ng funds and then sinundo po siya sa Antipolo. Isa po yun sa pinakamahirap din na rescue. Matatapang man ang kambing, kailangan din ng lambing. Dito po magkakaiba yung kalagayan ng mga rescues. No? Meron may sakit nung natagpuan. Meron naman po dying na. Isa po to si Mau. Na-rescue po ito sa Pampanga. May pana po siya nun dito. May mga nag-a-adapt na sanay naman sila sa may health condition pero mahalaga na dumaan po sa interview, tinatawag na house check. Kailangan po masigurado ko namin na doon po talaga nakatira yung taong mag-a-adapt. Masigurado namin na kaya niyang i-sustain o i-provide yung kailangan. So mahalaga na may trabaho. Siyempre dugot pawis yung yung ibinuhos para mabuhay yung isang hayop. At saka syempre po, hindi naman porket hayop lang yung basta namin ibibigay. Kung para sa akin lang po, kung higit dun sa kaya kong ibigay, yung ibibigay ng mag-a-adapt, okay yun. So, isa po ako sa malakas kumain dito. Dito po napupunta ang donation nyo. Pakita mo yung tiyan mo. Yan. Kasabihan ng lola at lolo, mabuti pang bahay kubo kaysa sa malaking palasyo na nakatira ay kwago. Pero wala nang hihigit sa bahay na maliit na puro makukulit. Mga pet na malulupet. Sadya lang naman na masikip dahil sa mga yakap na mahigpit. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento.